ay maghanda. Dahil kahit ako dito sa Quezon City nakatira at maraming mga taga Quezon City nakakaranas na ngayon sa may Batasan, malapit sa bahay ng ina ko ng nanay ko nakakaranas sila sa kakulangan at paghina ng tubig. Pero nagpadala na rin po yung ako naman dito sa may Quezon City rin, malapit sa New Manila, sinasabi mag-ready at hihina raw ang tubig. Nasa linya po si Sir Jeric Sevilla, ang Group Head Corporate Strategic Affairs and Head Corporate Communications ng Manila Water. Sir Jeric, good morning. Magandang umaga sa iyo, Erwin. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin ngayon. Dapat daw bang bumili tayo ng mga timba at mag-ready o ng mga drum para kung sakasakaling kasi nga dito sa pinangangambahang El Nino, na pag sinabing El Nino kasi kakulangan ng tubig ngayong tag-araw, so kailangan na ba maghanda ng mga timba, mga balde? Kasi kami sa may malapit sa New Manila, meron nasabihan din kami na meron na gano'n. Yung dyan sa may Batasan, gano'n din, Sir Jeric. Lahat ho ba? Hindi lang po yung inyong grupo, pati yung inyong yung sa kabilang grupo, gano'n din ho ba ang nagiging problema ngayon, Sir Jeric? Opo, no? Nag-anunsyo ang pag-asa ng El Nino. Na actually, yung El Nino na to since last quarter pa of last year. Opo. At magpapatuloy ngayon hanggang siguro mga middle of this year. So malaki po ang epekto nito sa ating water supply. Kaya tama yung binabanggit mo, Erwin, na baka po pwede po na medyo bumili sila o magdagdag sila ng mga imbakan ng tubig para doon sa mga panahon na merong tubig tayo ay pwede sila makapag-ipon. Ayun. Dito po sa Manila Water, yun pong ating nangyari dito sa may New Manila, yun po ay punsod ng ating isang paghahanda. Ayun. Dito nga sa El Nino na tinitimpla natin yung ating distribution. So naglipat po tayo ng supply, kaya pansamantala kagabi po yata na medyo nawalan po ng tubig. Pero generally, ang mangyayari po dito sa gawi ng Manila Water, during mga peak demand hours po, no, baka po hihina o asahan na po ang paghina ng tubig. At doon po sa mga matataas na lugar, katulad po ng matataas na bahagi ng Marikina, doon po sa may gawi ng San Mateo at ng Rodriguez. Tanay, mga Tayta, Antipolo. Ayan. Opo, no, makakaranas po ito ng paghina ng pressure o pagkawala po ng tubig during peak hours. Pero ang amin pong assurance naman ay hindi po magkakaroon na 24 hours na walang tubig. So may mga oras po na may tubig po sila kung saan po pwede na maghanda at mag-imbak po ng tubig. Sir, At I think yung lugar namin is under sa Manila Water. Magpapadala ba kayo ng notice ko anong oras na hihina ang tubig? Yung pong inaantay ng mga kababayan natin. Kasi ngayon, yung unang padala po na sulat, sinabi lang na mag-ready pero wala pa talaga schedule. Will you come out with a schedule ng oras ng kawalan ng tubig o kahinaan ng tubig at saka yung meron tubig para mga kababayan natin? If they need to wash clothes, makapaglaban na versus dun sa kung wala at kailan maligo na sila ng maaga, etc. etc. Tama po yun, no? Yung una po natin ipinadala ay paghahanda lang. Pero ngayon po, no, magsisimula po tayong mag-post dito sa ating social media, sa Facebook po ng Manila Water. At yung mga kasamahan naman po natin on the ground, yung mga nagdala po ng sulat, una, babalikan po yung mga kabahayan para po sabihin yung mga eksaktong oras kung kailan hihina o mawawalan po ng tubig para po makapag-ipon nga po sila para doon sa mga pangangailangan nila. When is this effective, itong paghina na, sir? Is it ongoing na? Kasi doon sa subdivision na medyo hindi pa, pero is it ongoing na ba or mag-i-start ito within the next few days or weeks? Meron po tayong magsisimula ng bukas po, no? 6 ng Marso, pero hindi ko po hawak yung schedule ngayon, pero sa pagkakaalam ko, itong Quezon City ay hindi pa po, no? Ang mga initial na makakaranas po nito ay yung mga lugar po ng
San Mateo, meron po doon sa matataas nga na bahagi ng Marikina, yung medyo malayo po na lugar ng Taguig at dito po sa may Pasig. Ito po yung yan yung mga lugar na makakaranas. Yan yung mga lugar na binabanggit mo nasa Manila Water, pero iba namang Yan po yung nasa Manila Water. Pero yung you cannot speak about yung doon sa sineservice ng isang kumpanya naman. Hindi po, dahil I'm sure meron din sila paghahanda rin at ibang mga operational adjustments. Gaano katagal ito, Sir Jeric? Sabi mo hanggang sa middle of this year. When you say middle of this year, around June, July, dahil tag-ulan na? Opo, no, hindi po natin iihin yun, no, dahil wala po tayong inaasahan na mga ulan, lalo na po na hindi pa nagdedeklara ng summer. Kaya ang atin pong projection, mananatili po yung ganitong sitwasyon na low pressure or no water during peak hours hanggang sa bago po dumating yung tag-ulan. Nako, so maghahanda. So, ang advice po kung pwede kayang bumili ng mga imbakan, bumili na ng para imbakan. Ano po, Sir Jerry? Tama po. Para po yung oras na may tubig, pwede po silang mag-igib or mag-ipon pala para po may gagamitin. Recycle, sir. Di ho ba pag yung paghugasan ng plato, yung pagbanlaw ng plato, yung wala na sabon, pwede mo pandilig sa halaman. You can use that or panghugas ng gulong. Di ba? Yung mga pagbanlaw na ng mga or yung mga pagbanlaw ng mga damit yan, pwede mo nga ibasa sa kung maalikabok ang lupa ninyo para recycling. Ika nga, Sir Jeric. Tama po yun. No? Maganda po na nabanggit nyo yan. Kasi yan po yung mga paraan kung paano po yung ating mga kababayan ay makakatulong po sa atin. No? Dahil kailangan po talaga nating magtipid ng tubig ngayon. Kaya po lahat ng mga paraan na magagawa natin para magamit o ma-recycle po yung tubig, kailangan pong gawin natin. Nako, Sir Jeric Sevilla ng Manila Water. Sir, maraming salamat para sa kaalaman po ng mga kababayan ho natin. Thank you, sir. Good morning. Maraming salamat po at maraming salamat sa tulong po ninyo, Erwin, para po maipamahayag natin ito sa mga kababayan natin. Kaya kayo dyan, kung tignan ninyo yung inyong water bill, kung kayo ba'y Maynilad o Manila Water, narinig na ho ninyo, tiga Manila Water ho yung kausap natin. O kayo dyan, mga tiga Marikina, matataas na bahagi, meron dyan sa may New Manila. Tignan ho ninyo, meron silang abiso, pero wala pa talagang schedule kung anong oras na hihina ang tubig. Magpapadala raw sila, so abangan. Kausapin naman natin itong siniserbisyo ng Maynilad. Kung kayo ay Maynilad, makinig ha. Nasa linya si Jen Rufo, Corporate Communications Head ng Maynilad. Magandang umaga, Jen. Yes, magandang umaga po, Sir Erwin. Magandang umaga din sa mga nakikinig sa inyong programa. Ano po ba mga areas covered po ng Maynilad para baka nakikinig mga kababayan natin at pinaghahanda na natin para dito sa ikang El Nino. Ma'am, kausap namin yung kabilang kumpanya at may mga paghahanda na sila. Ang Maynilad naman po, ano ang abiso sa mga kababayan natin? Bali, una ho, ang covered ho na areas ng Maynilad, ito pong bahagi ng Metro Manila na nakadikit sa Manila Bay. So kasama ho dyan ang Camanava, ilang bahagi ng Quezon City at Manila, gayon din po ang Parañaque, ang Pasay, Las Piñas, Muntinlupa at Cavite. Kailan sila makakaranas? Naman po sa El Nino preparations, ano po. As far as Maynila is concerned, Sir Erwin, wala po tayong magiging problema sa supply ngayong pagdating ng El Nino. Kasi ayon po sa projection ng Pag-asa, ito po ay mild El Nino lamang at ang expected po na arrival ng rainfall ay mga July. At which point, ina-expect naman po natin na may replenishment na pong mangyayari doon po sa pinagkukunan natin ng tubig na magmumula sa Angat Dam sa Bulacan. So, yung sa Maynilad po, as long as hindi po babawasan ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam ng NWRB, maayos po ang ating supply sa West Concession. So, wala po dapat i-problema ang ating customers hinggil sa kakulangan. Pero maganda na rin siguro magtipid, ma'am? Kasi mahirap naman dahil pag sinabi nyo na hindi makakaranas sa mga customer ng Maynila, ay baka abusuhin naman, El Nino tayo ngayon. Siguro mas maganda rin, mainam na rin pag abisuhan ninyo sila na magtipid naman, di ba, kung po pwede?
Opo, actually, tama po yan, Sir Erwin, kasi hindi porke kaya po natin masupplyan ng pangangailangan Correct. sa supply, Oo. ay wala na hong responsibilidad ang ating mga customer Tama. na gumamit ng tubig in a responsible way. Correct. Oo. And so, meron naman po tayong mga tips, responsible use of water tips na i-share sa ating mga social media accounts. Tapos, gayon din, Sir Erwin, meron naman kaming ginagawa ng mga repair works bilang paghahanda na rin sa El Nino. Ano po? Yung mga kailangan na i-repair na aming mga pumping station. Oo. As early as now, nire-repair na po natin yan. Ma'am, so panghuli na in lamang. preparation nga po for the possibility na maapektuhan ng Metro Manila. So panghuli na lamang, ma'am, na-advisean nyo ba yung mga kababayan natin na mag-imbak ng tubig, bumili ng mga container o hindi pa? Yung mga lugar po, lalo na dun sa kasalukuyan na naapektuhan ng aming repair works sa North, maaga po tayo naglabas ng abiso sa ating customers. So, basta makapag-imbak po sila ng tubig, siguraduhin malinis ang kanilang imbakan at may takip ang mga ito. Alright. Para masiguro na magagamit po sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Jen Rufo, Corporate Communications Head ng Maynila. Maraming salamat po at magandang umaga, bayan. Maraming salamat po.